That's good. Amen? So can we continue this? So now that is the purpose kung bakit ikaw at ako ay tumatanggap ng katotohanan. Is that right? That is the purpose kung bakit ikaw at ako ay tumatanggap ng salita. Is that true? Why? It's because look at here, ang sabi rito, in verse 32, you will know the truth and the truth will make you free. Listen to me. You know what? Kung minsan maraming mga bagay sa kaisipan mo, ano yung nalaman ng kaisipan natin? Marami kang takot. Saan ka na natatakot? Takot ka mamatay. What else? Takot ka magutom. What else? Takot ka mapahiya. What else? Marami kang kinakatakutan sa buhay mo at hindi lang yun. Kung bubuksan mo yung puso mo, ganun din. Marami ka rin itinatago o iniimbak na kasinungalingan. Saan? Na natutunan mo, natuklasan mo mula sa sanlibutan ito. But you know what? Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita, ikaw at ako ay mapalaya. Why? Dahil tapos na ang oras, tapos na ang panahon na ikaw at ako noon ay patuloy na nilalamangan ng dyablo. That's why nais niya na tanggapin mo ang kanyang salita. Why? Dahil meron siyang layunin sa buhay mo. Meron siyang purpose sa buhay mo. Nais niya na ikaw at ako ay ganap na maging malaya. Why? Dahil ikaw at ako ay nilikha niya sa espesyal na pagkakalikha. Hindi para maging alipin ng sakit. Hindi para maging alipin ng anumang karamdaman. Hindi para maging alipin ng anumang kasinungalingan. Hindi para maging alipin ng kasinungalingan. Hindi para maging alipin ng anumang kasalanan o kasamaan. Subalit ito ang araw kung tatanggapin mo ang kanyang salita, araw ng pagbabago ng buhay mo. Why? Dahil ang salita ng Diyos ay tunay na buhay. Nagbibigay direksyon, nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Can you say amen to that? Amen? Can you imagine kung ano ang magagawa ng salita ng katotohanan sa atin? But kung minsan ang ilan sa atin, hindi nyo halos ma-appreciate yung bagay na ito. Amen? Na-appreciate nyo ba? Are you sure? Amen. That's why look at here. If you remember, sabi dito, look at verse 33. They answered him. Okay, let's read in Tagalog. In verse 33, are you there? 33, are you there? Lahi kami ni Abraham, tugon nila. Ibig sabihin may kausap siya. Sabi niya rito, lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanman hindi kami naaalipin ni numan. Diba? Paano mo masasabing palalayain kami? You know, ito ang sagot karamihan ng ilan sa atin. We have, you know what? Kung meron man tayong isang bagay na dapat na i-deal sa atin yung pride natin. Sa sarili natin. And don't you know na lahat tayo may pride? Oh, wag mo sabihin na, itong tao na tumataas ang pride. Ako wala akong pride. Listen. Can you imagine? Anong karapatan mo ituro siya and yet yung sarili mo hindi mo kaya maituro? Sinasabi mo, itong tao na ito may pride. Punong-puno ka ng pride, no? Pero yung nagsasalita, hindi niya nakikita na mas marami siyang pride. Hello? But I hope and pray now, nakikita natin sa sarili natin. Once na naririnig natin ngayon ang salita ng Diyos, you know what? It's like this. I pray na every time na naririnig natin ngayon ang salita ng Diyos, no, tila tayo ay nasa presensya ng Diyos, siya ang naririnig natin na nakikipag-usap sa atin. And this time we are willing na ibaba natin yung ating sarili upang sa ganun siya naman ang may taas this time sa ating kalagitnaan. Can you say amen to that? Amen. Be here, okay? I said, look at me, okay? No, I know na may mga bata, but please, turuan niyo yung sarili niyo na madisiplina. Sila, punong-puno na sila ng salita ng Diyos doon pa lang sa loob. What about kayo? This time, you know what? Hindi pa tapos ang Diyos sa inyong kalagitnaan. That's why you must be here. Meron pa siyang ginagawa sa atin. Meron pa siyang ginagawa sa iyo. That's why you must receive His Word. Put it down. Amen? Amen. Are you listening to me?
That's why look at here. Sabi rito, if you remember, where are we now? 34. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Is that true? Yes. Is that true? Yes. Ibig sabihin, ikaw at ako ay hindi exempted sa bagay na ito. Dapat mo matutunan na aminin sa sarili mo na lahat tayo ay nagkakasala. Now, ano ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo? Ang sabi niya rito, alipin, listen to me, ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Sa madaling salita, kung ikaw at ako ay nagkakasala, ikaw ay alipin ng kasalanan. So ano ang dapat natin gawin? Tanggapin natin ang katotohanan. Ano ang katotohanan ng kanyang salita? Ano ang kanyang salita? Ito'y masakit sa puso natin. Pero meron itong ginagawa. Tinatapyas nito ang mga bagay na makalaman, makasanlibutan. Inaalis nito ang mga bagay na pawang kasamaan at kasalanan sa buhay ng bawat isa. That's why if you remember, noon ang buhay mo ay nasa kadiliman. This time, ikaw at ako ngayon ay patuloy na dinadala ng Diyos sa kanyang kaliwanagan. Ano ang dapat mong gawin? Manatili ka sa kanyang liwanag. Paano ka mananatili sa kanyang liwanag? Sa pagtanggap patuloy ng kanyang salita. Bakit ka tumatanggap ng kanyang salita? Dahil siya ang iyong kailangan. Wala kang ibang kailangan sa mundong ito kundi siya. Wala nang iba. That's why sinabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon hindi na sila makasanlibutan. Whether you like it or not, merong pagbabago. Once na tinanggap mo ang katotohanan sa iyong buhay, huwag mong ipagpilitan ng sarili mo na ikaw ay taga-sanlibutan pa rin. Tama ba? Listen, nabubuhay ka, yes, sa sanlibutan na ito, pero hindi para sa sanlibutan ito, kundi para sa Kanya. Uulitin ko, nabubuhay ka, yes, sa sanlibutan ito, pero nabubuhay ka hindi para sa sanlibutan, kundi para sa Diyos Ama. I can prove it to you. Are you with me? Where are we now? 35. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Can you imagine this? And that is you and me. Ikaw at ako ang bagay na ito. Sabi niya, again, I want you to get your Bible. Turn your Bible on that verse. Look at that verse. I said. Tignan niyo yung verse na yan. Okay? Hindi sa L-U-K-E, okay? Sabi ko L-O-O-K. Okay? Luke. Amen. Luke. Are you there? Verse 35. Look at this. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Amen? Amen. Anong sabi niya? Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Can you say amen to that? That's why you must have a revelation from that verse. Hindi ka alipin. Hindi ka lang miyembro ng iglesyang ito. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kabilang sa kanyang tahanan. Can you imagine that? That's why huwag mong ipagpilitan na ako ay member lang ng church. Amen? Huwag mong ipagpilitan. Amen? Kung kinakailangan na mag-undergo ka ng discipleship, then go. If you think ayaw mo yung inassign sa'yo ng pastor, then go. Magpatuloy ka ba, I mean. Not go outside, okay? Amen. Why? It's because hindi ko kayo mapiplease lahat. Hindi ibig sabihin, okay, this time, okay, kay ganito ka, okay, kay ganito ka. If you think, na, ayaw ko yung tao na yon, it's okay, fine. Tama po ba? Pero isipin mo na meron siya may babahagi sa buhay mo. Amen. It's because hindi lahat kayo pwede kong may disciple.
Yun ang katotohanan. Tama po ba? That's why patuloy kong dinitrain, you know what, yung mga leaders yung mga leaders ninyo, yung bawat isa sa inyo, kuminsan ng ilan sa inyo, hindi pa leaders, pero nagtitrain na, nagdi-disciple na, it's okay. Why? It's because I believe, no, they're receiving a right spirit. Amen. Ang dapat nyo makita saan? Doon sa likuran ng buhay ng isang tao, you know what, hindi yung siya, kundi yung spirito behind him. Tama po ba? Kung minsan na i-assign sa inyo, matanda ka pero mas bata siya. Pero this time, yung iba naman, mas matanda siya pero mas bata yung dinidisciple. It's okay. Wala yung sa tanda, wala yung sa bata, wala yung sa edad. I mean, ang pinag-uusapan dito, listen to me, ang espiritu ng bawat isa na dumadaloy sa ating kalagitnaan. Kung titignan natin yung edad, ibig sabihin, wala akong karapatan magsalita sa inyo. Why? Mas may edad kayo sa akin. Kaso hindi yun ang basihan. I said, hindi yun ang basihan. Ang basihan dito, you know what? Yung spirito mo na patuloy na minamature ng Lord. Dinadaan saan? Doon sa process of maturing. Are you with me? No? That's why hindi mo dapat tignan, okay, mas matanda ako sa kanya, mas bata siya sa akin, o mas bata siya sa akin, mas matanda ako sa kanya. That's why pwede ko siyang i-disciple. Listen to me. Please, hindi ganun ang usapan. Amen? Ang usapan natin dito, walang iba, you know what, kundi may transfer ko sa inyong lahat. Yung alin, yung grace ng Lord and yung Spirit, you know what, that I receive, that I carry. And that is the meaning of that. Are you with me? Amen? That's why be thankful. Kung meron man akong isang bagay na dapat marinig sa inyo, isa lang, ano yun? Matuto kayo magpasalamat sa Diyos. Sa lahat ng bagay. Amen? Can you say amen to that? Sino rito ang wala pa sa discipleship? Let me see your hand. Okay. Okay. Okay, it's okay. Just taas nyo lang yung kamay nyo. Okay? It's okay? Nasaan si Son? Sa mga bata. Ikaw ba magdi-disciple sa kanila? Okay. After the service, okay, baba nyo. It's okay, baka mangalay kayo. Ngayon, pagkatapos ng service, tignan nyo si Kuya JR. Yun. Yun. Siya yung magdi-disciple sa inyo from now on, okay? So after the service, kakausapin niya kayo, okay? Okay? Si Marens at saka si JR, meron bang nagdi-disciple sa inyo? Sino? Si Kuya Son, that's good. Magpatuloy kayo, okay? Sino pa? Si Ate, what is your name again? Mildred. So, are you willing to commit your life to this family? Willing ka ba na i-commit mo yung buhay mo sa family na ito? I want you to stand up. Come here. Let me pray for you. Are you sure? Come here. It's okay. Hindi mababago yung isip mo? If I say something, hindi magbabago? If I demand something to you, hindi magbabago? Are you sure? Come here. Usher. Okay, let me talk to you first, okay, before I pray. Una, the reason kung bakit kita pinatayo, it's because if you are willing na i-commit mo yung buhay mo sa pamilyang ito, sigurado ka ba doon? So, ibig sabihin, ina-expect kita every Sunday, you will be here. Can you do that? Okay? Depende sa... So ano bang schedule mo? Minsan ba may pasok ka sa pag-Sunday? So pwede ka ba na gumawa ng special request sa supervisor mo na ibigay sa iyo na off yung Sunday? Kaya mo yun? That's good. Okay? That's good. No? So this time, I will accept you na maging bahagi ng church, ng pamilyang ito. Is that okay? No, let me pray for you. And then, before that, gusto ko na maging transparent sa'yo. Okay? Meron tayong
you know what is that? Standard, no? Na ini-implement, okay, in the church. So after this, okay, go to KC, kausapin mo siya mamaya, okay? And then, wala pa nagdi-disciple sa kanya. So sino magdi-disciple sa kanya? So ayusin niya na yung schedule niya. So sino magdi-disciple sa kanya? Ha? It's okay. Kung loaded ka na, ipasa mo sa iba. Okay, kausapin mo siya mamaya, okay? But this time, I will accept you bilang bahagi ng pamilya. Okay? Bakit ko tatanggapin ikaw sa pamilyang ito? No, una sa lahat, it's because I hope and pray na sincere ka sa sinasabi mo. Amen. Amen? Okay? So gusto ko na maging malinaw sa itong bagay na ito. Okay? So gusto ko na ikaw, tawag ito, maunawaan mo, maintindihan mo kung ano yung nais ng Diyos, higit sa lahat na maunawaan mo at maintindihan mo. O ipaunawa o ipaintindi sa iyo. Buksan mo yung puso mo, buksan mo yung isipan mo, higit sa lahat. Okay ba yun? And last, but not the least, no, gusto ko na magkaroon ng transformation sa buhay mo. Changes. Pagbabago. Kaya ba yun? Okay? Deal? Okay, that's good. Taas mo yung kamay mo. Let me pray for you. Both hands? It's okay? Both hands? It's okay. Hallelujah. Close your eyes this time. Oh, hallelujah. Let us pray for her. I want you to pray this time, okay? Pray this time. Talk to Jesus right now. It's because I believe God is here, okay? And then i-commit mo yung buhay mo sa Kanya this time. Ibigay mo yung sarili mo sa Kanya this time. Can you do that? Hallelujah. Hallelujah. Sumunod ka sa sasabihin ko, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga nagawang pagkukulang, sa aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Mula sa araw na ito, ibinabalik ko ang aking sarili, ang aking buhay, ang aking puso, ang aking isipan, ang aking buong pagkatao sa iyo lamang. O Diyos, nais ko na mula sa araw na ito, Ikaw ang aking maging Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang siyang maging tagapanguna ng aking buhay. Baguhin mo ang aking pagkatao. Baguhin mo ang aking puso. Baguhin mo ang aking buhay. Baguhin mo ang aking kaisipan. Tulungan mo ko, Diyos, na mula sa araw na ito, ako ay ganap na mamatay sa inuudyok ng aking makalaman na pamumuhay at makasandibutan na simboyo ng aking damdamin. O banal na Espiritu, manahan ka sa aking buhay. Tulungan mo ko, Diyos, na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. At mula sa araw na ito, ibinibigay ko ang aking buong sarili sa iyo lamang, Panginoon Jesucristo. At minsan pa sa pamilyang ito, na mula sa araw na ito, ako ay lalakad ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, sa pamamagitan ng iyong grasya at ng iyong habag sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Let me pray for you. Close your eyes, okay? Just lift up your hands. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy ko pong isinasamo sa iyo ang buhay ni Mildred. Salamat po, Diyos, na mula sa araw na ito, as I declare and prophesy right now, in the name of Jesus, na ang buhay niya, ang puso niya, ang isipan niya, ay hindi na muli magiging katulad pa ng dati. Subalit ganap na mananatiling bukas sa kanyang puso't isipan sa pagtanggap ng salita ng katotohanan na nagbibigay buhay. Sa pangalan ni Jesus, patuloy niyo pong hipuin ang buhay ng batang ito. Katagpuin niyo po, Diyos, ang buhay ng batang ito. Bigyan niyo po siya, O Diyos, ng, yes, O God, ganap na kapahingaan sa iyong presensya, na kung saan mula sa araw na ito, ganap niyang masumpungan ang iyong paghahari, ang iyong liwanag, ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan, ang iyong kalooban,
na mula sa araw na ito'y ganap niyang mararanasan sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko, Diyos, na patuloy niyang matanggap ang iyong banal na tubig na kung saan ay dumadaloy mula sa iyong trono. Inyo nga po siyang katagpuin at linisin. Dalisain mo, Diyos, ang kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Diyos, na ang kanyang buhay ay patuloy lamang nalalakad ayon sa iyong kaliwanagan, ayon sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Kung kaya't patuloy ko pong idinideklara sa kanyang buhay ang ganap na kalayaan hatid ng iyong salita at pangalan na kung saan ito'y kanyang tanggapin mula sa araw na ito. In the name of Jesus, I prophesy in the name of Jesus that your life will never be the same again. Your eyes will be open. Your mind will be open. Your heart will be open. In the name of Jesus. Receive it right now in Jesus' name. Father, thank you so much, oh God, for your grace and even for your mercy upon her. In Jesus' name. Amen. God bless you. Okay, now you are part of this family. Okay? Talk to her later. God bless you. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay niya. Amen. Hallelujah. So, amen. So be responsible. Amen. Be responsible. Okay? So where are we now? I said, where are we now? Amen. In verse 35. Hello. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Amen. Hello. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. That's why if you remember, you know what? Kailangan natin maunawaan, maintindihan na dapat natin patuloy na tanggapin yung spirito ng adoption sa buhay natin. You must receive that in your life. Para saan? Para saan yung spirit of adoption sa buhay ng bawat isa sa atin? The spirit of adoption, you know what, is from the Lord. Are you with me? Ito, you know what, yung spirito na kung saan ay tinatanggap natin sa ating buhay upang sa ganun ikaw at ako ay ganap niyang pagharian. Ang puso natin ay ganap na mabago. Ang buhay natin ay ganap na mabago. At ikaw at ako ay tunay na maging kabilang sa kanyang kaharian bilang kanyang mga anak. Can you say amen to that? That's why it is very, very important na makita mo, maunawaan mo, you know what, yung mga katotohanan ito sa iyong buhay. Is that clear? Is that clear? Okay, that's why sabi rito, if you remember, kapag kayo'y pinalaya ng anak. Napansin nyo ba? Capital, letter A, o big letter A. Ibig sabihin, that is Jesus. That is referring for His Son. Jesus Christ. Amen? Tunay nga kayong malaya. Is that true? Anong sabi nito? Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Ibig sabihin, anumang pinangahawakan ng diablo before sa buhay mo. Listen to me. You know what? Kung dati-dati ikaw ay nabubuhay sa witchcraft. Kung dati-dati, you know what? Ang pamilya mo, you know what? Ito ang pinanggalingan. You know what? Ngayon, hindi ka nakabilang doon. Why? It's because of the blood of Jesus. Did you get this? Dahil sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo, you know what? Nilinis niya ang buhay mo. That's why anuman ang nakaraan mo, hindi yun mahalaga sa Kanya. Amen? Anuman ang nakaraan mo, hindi yun mahalaga sa Kanya. Clear. Dahil ang mahalaga sa Kanya, yung ngayon, sa pagtugon mo sa Kanyang kalooban, yun ang mahalaga sa Kanya. Amen? Ang mahalaga sa Kanya, yung ngayon. Handa mong ibigay ang sarili mo. Handa mong ibigay ang pagkatao mo. Handa mong ibigay ang lahat sa buhay mo. Why? It's because ngayon, ang araw ngayon, ang panahon na ngayon, na ikaw at ako ay Kanyang kinakatagpo. Dahil nais niya na ikaw at ako ay ganap na maging malaya. Malaya saan? Malaya sa mga kasinungalingan ng sanlibutan ito. That's why ikaw at ako ay hindi nakabilang sa sanlibutan ito. Ngayon, ikaw at ako ay kabilang na sa pinag-aarian ng Diyos na buhay. Kung kaya't ang bawat pinag-aarian ng Diyos ay ganap na pinalaya niya.
Kanya. Sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, sino yun? Ikaw at ako na tumanggap sa Kanyang paghahari. Kailanman ang buhay natin ay hindi na muli magiging katulad pa ng dati. Is that true? I said, is that right? That's why patuloy mong pangawakan ng Kanyang salita. Ang Kanyang salita, ang Kanyang katotohanan. Why? Dahil ito ang babago ng iyong pagkatao. Ito ang babago ng iyong puso. Ito ang babago ng iyong kaisipan. Why? Dahil ang Kanyang katotohanan ay buhay na walang hanggan. Amen. That's why, can you imagine, if you remember this, sabi dito, kapag kayo'y pinalayan ng anak, and that is Jesus, tunay nga kayong malaya. Ibig sabihin, this time, alisin mo sa iyong kaisipan ang anumang pagdududa sa pagpapalaya ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Dahil ikaw at ako'y ganap na pinalaya niya sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Can you say amen to that? No? It's okay kung noon, you know what? Alipin ka ng sanlibutan. It doesn't matter. Are you with me? Hindi importante sa Diyos yung background mo. Dahil hindi ka kailangan i-background check ng Panginoon. Hello? Amen. You know what? Hindi ka nag-a-apply ng trabaho. Amen? Sa trabaho lang yung merong background check. That's why in the kingdom of God, wala kang binibigay o pinapresent na police clearance or NBI o barangay clearance. Kung matino ka ba sa community nyo or hindi. You know what? Ang importante sa Diyos, isa lang. Meron kang puso na handang maniwala sa Kanyang salita at pangako. Hindi importante yung nakaraan mo. Hindi importante yung nakalipas mong araw, yung panahon mo. Ang importante ngayon, handa kang magbago, handa kang sumunod. Saan? Sa Kanyang kalooban, sa Kanyang salita, sa Kanyang ninanais na mangyari sa iyong buhay. Yun ang nais niya makita sa ating lahat. That's why ang Diyos ay nagbibigay pag-asa sa atin. Siya ang pag-asa ng bawat isa. Amen. Hindi ito yung oras, hindi ito yung panahon na para ma-down ka, lalo. Ito yung oras, ito yung panahon. I hope na nararamdaman mo. I hope na nakikita mo. Muli kang itinataas ng Diyos. Why? Kung paano dati-dati ikaw ay ipinabagsak ng sanlibutan ito. Not this time. Why? It's because sa pamagitan ng Kanyang mga kamay, muli niyang ibinabangon ikaw at ako. Why? Dahil sa Kanyang pangalan, dahil sa Kanyang kamatayan, kung kaya't ikaw ngayon at ako ay merong panibagong buhay. Hello? It's because kung babalikan natin yung nakaraan, you don't know kung ano yung nakaraan ko. And hindi yun ang mahalaga. Hindi ko rin alam kung ano yung nakaraan nyo. Tama po ba? Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin at dapat pag-usapan natin. Ang dapat pag-usapan natin now. Ano yun? Inihahanda ka ng Diyos para saan? Para sa Kanyang dakilang plano at layunin. Can you say amen to that? Where are we? 37. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunman, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ng aral ko. Let's read in English translation. I know that you are Abraham's descendant, yet you seek to kill me because my word has no place in you. That's why be sure, listen to me, na hindi mo inahayaan sa puso mo na hindi magkaroon ng puwang o lugar ang salita niya. It's because, listen to me, the moment, are you listening to me? Look at me, everybody look at me. This is very important. The moment na nawala ng puwang sa puso mo ang Kanyang salita, look at His word. Anong sabi dito? I know that you are Abraham's descendant, yet you seek to kill me because my word has no place in you. Anong ibig sabihin? Once na nawala ng puwang ang salita ng Diyos sa puso ng bawat isa, you know what? Ikaw at ako ang pumapatay sa Kanya. Is that clear?
Malinaw ba? I'm trying to explain this to you. Kung hahayaan mo na mawala ng puwang ang salita ng Diyos sa iyong puso, you know what? Pinapatay natin ang ating relasyon sa Kanya. But you cannot kill Him. Obviously, we cannot kill Him. Amen? Is that true? Why? It's because namatay na siya. And one is enough.